call for respect and honor, condemning Rapi Tulfo's unacceptable treatment of citizens and the men in uniform. Magandang araw. Mga kababayan, naglabas ng isang manifesto ang ilang grupo ng kasundaluhan at ang kanilang kinukundina ay walang iba kundi ang nangungunang presidente sa survey na si Senator Rapi Tulfo. Bakit nga ba? Ano ang rason? Ayon dito sa vlog ni General Macanas ay ipinahiya umano ni Senator Rapi Tulfo sa isa sa kanyang programa ang isang sundalo na ngayon ay namatay pala, mga kababayan, sa isang enkwentro. Bakit naglabas ng manifesto ang mga kasundaluhan, itong grupo ng mga kasundaluhan? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, I think 146 na ata ang mga pumirma at ang ilan sa kanila ay mga matataas ang posisyon. Ito ba ay maapektuhan ang trabaho ni Senator Rapi Tulfo? Maapektuhan ba ang kanyang radio program na Rapi Tulfo in Action? Well, yan po ang ating dapat alamin dito po sa vlog ni General Macanas. Anong tawag ito? Pagpapahayag ng damdamin. Title, A Call for Respect and Honor, condemning Rapi Tulfo's unacceptable treatment of citizens and the men in uniform. Okay? So ito na yung kanilang strongly worded manifesto. Ulitin ko targeted ito kay Senator Tulfo dahil sa kakulangan o kawalan niya ng respeto sa mga sundalo, specifically isang sundalong bayani, si PFC Private First Class Raymond Canlog, na tinawag niyang duwag. Dito tayo ngayon, ito na ang main issue. Ang senador, tinawag niyang duwag ang isang bayaning sundalo. Okay, so ito, basahin ko Ito yung post. We, a coalition of concerned citizens, strongly condemn the disrespectful and dehumanizing actions carried out by Rapi Tulfo against both military personnel and civilians, whether through his radio broadcasts or in the context of Senate hearings. Of particular concern is an incident from 2020, okay, which deserves public awareness. The unjust... Okay, mga kababayan po natin. Matagal na pala which is nangyari umano ito ay 2020 pa. Pero mukhang sinasama nila itong mga sinasabing pagpapahiya umano ng senador sa mga pagdinig sa Senado po, mga kababayan po natin, lalo na madalas nabubulyawan ni Senator Rapi Tulfo ang ilang mga uniform personnel po natin na nakitaan niya na may kapalpakan sa kanilang trabaho o kaya may anomalya o kaya may ginawang illegal. Hindi lang po actually mga kasundaluhan ang nabulyawan po ni Senator Rapi Tulfo, kahit yung mga pulis, at marami na rin itong napakontempt. Isa nga po sa kanyang nabulyawan ay itong si Secretary Galvez. So hindi kaya ito ay pinangunahan ito kaya ni Secretary Galvez paghiganti kay Senator Rapi Tulfo? Well, hindi natin alam, mga kababayan po natin. Pero ganun pa man, hindi naman sa kinakampihan ko itong si Senator Rapi Tulfo. Ilang kasi sa mga pagdinig sa Senado, mga kababayan po natin, nakita po natin na ang mga pulis talaga ay mga tarantado, at ilang miyembro naman ng Armed Forces of the Philippines na nasita ni Senator Rapi Tulfo. May basihan naman siya, kaya niya ito nasita. Unang-una na nga ay ang ilang pundo sa Armed Forces of the Philippines na tila ba hindi nakikita, at ang ilang project naman ay hindi napapatupad. Ganun pa man, mga kababayan po natin, kung talaga may kasalanan itong Senator Rapi Tulfo na nakita ng ating kasundaluhan, abay dapat sagutin ng ating senador. So ang nakita ko rin dito ay posible rin rason ang kanyang pagka number 1 sa survey para sa 2028 presidential election. Yan po ang isa rin sa aking nakikita na mukhang pagkatapos sirain itong si Vice President Sara gamit ng kanilang black propaganda, abay mukhang si Senator Rapi Tulfo naman ngayon ang kanilang tinatarget. Treatment of Private First Class Raymond Canlog, a dedicated soldier who has bravely served our nation. It is disheartening to witness Mr. Tulfo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and unwavering dedication
demonstrated by members of our armed forces. Ito na yung specific na nangyari. Anong ginawa ni Rafi Tulfo, anong salita niya sa sundalo. The incident involving PFC Canlog serves as a stark example of Mr. Tulfo's insensitivity and disregard for the duties and responsibilities of a soldier. It is unacceptable for an individual to trivialize the service of a soldier for personal gain and media attention, especially when the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important mission. Ito na. PFC Canlog of the 57th Infantry Battalion of the Philippine Army, whom Tulfo insulted and called duwag. Ito tayo ngayon. Would later be killed in action in Barangay Pinditen, Dato, Salibo, Maguindanao on July 29, 2020. So ito, yung tinawag na duwag, lumaban sa mga terorista at sa kasawayang palad namatay. Duwag ba yun? Lumalaban sa kalaban? So tuloy dito. Like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Tulfo, is preserved and protected. Mr. Tulfo's hasty judgment and disrespectful labeling of PFC Canlog as duwag reveal a concerning lack of appreciation for the challenges faced by our military personnel. His actions not only disrespect the courage and dedication of our soldiers, but also perpetuate a harmful narrative that undermines the profound sacrifices made by those who serve our country. By assuming the roles of an investigator and judge without regard for the dignity of a soldier engaged in active duty, Mr. Tulfo has shown a disregard for principles of fairness and respect. His actions on his radio program foster an environment of snap judgments devoid of proper examination, detracting from the truth and context of each situation. We stand united in our disapproval of Mr. Tulfo's conduct and call for a return to core principles of respect and honor for our armed forces. We urge Mr. Tulfo to abandon his authoritarian inclinations and embrace his role as public servant dedicated to fostering understanding and empathy. Let us cherish and honor the bravery and sacrifices of our soldiers by fostering a culture of appreciation and solidarity. Together, let us commit to upholding the values and freedoms defended by our armed forces with the respect and dignity they rightly deserve. And then sign. Ito na. Rank, position, last name, first name, middle initial, and class where they belong. As of this post, 146 na ang nakapirma. Lahat ito, mga PMEers, mga retired generals na nagkukondina sa pagtawag ni Senator Rafi Tulfo sa isang bayaning sundalo na si PFC Canlog na namatay, nakikipaglaban kontra sa mga terorista. Alright mga kababayan po natin, ito po pakita po natin sa inyo konti itong sinasabi nila na umano'y sinabihan ni Senator Rafi Tulfo ng mga masakit na salita at ininsulto nga mga kababayan po natin sa kanyang naging radio program. Psychological at emotional stress about them. Ang resulta niyan is kapag yan po ikinaso sa inyo dahil dun sa dinaranas ni Desiree na kagagawan mo, pwede ka makulong, sir. At sisiguraduhin namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Alam mo, sir, ito, ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro, habang nagpaparilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi na. Kung dili kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo.
ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao ko. And then, idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neurotest kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Di sir, para sa akin assessment ko, pagdating po sa kwento, iyon mo yung mga kasama mo dahil duwag ka. Duwag ka. Ang nagdidesisyon para sa iyo is yung nanay-tatay mo. Sandali lang po sir ha. Gusto lang magsalita ang tatay ni PFC, si Librado Canlog. Tatay Librado, magandang umaga po sir. Magandang umaga po, Idol. So yan na nga po mga kababayan po natin. Ito umano ang sundalo, mga kababayan, na sinabihan nga ni Senator Rapi Tulfo na umano'y duwag, which is kalaunan ay namatay umano sa isang engkwentro, mga kababayan po natin. So mukhang ito umano ang pangunahing rason kung bakit naglabas ng kanilang isang manifesto sa pagpundina sa mga masakit na salita ni Senator Rapi Tulfo sa kanyang mga programa at sa mga nangyayaring pagdinig sa Senado, mga kababayan po natin. Okay? So, basahin ko lang yung Lieutenant General Franco Gacal, Class 88. Kilala ko ito. Nakasama ko sa trabaho. Yung mga kakilala ko na lang ang anuhin ko Ito, Police Lieutenant General Lapiña Isidro sa naging ito ng TESDA, Director General, if I'm not mistaken. Basta, yon, Lieutenant General Aurelio Baladad, Class 82. Kilala ko ito, nakatrabaho ko. Ito, Major General Leo Crescente Ferrer, Class 81. Kilala ko ito. Major General Eric Binoya, Class 87. Nakasama ko rin ito sa trabaho. Manifesto sa pagpapalaya ni Naka Eric at wala pang isang araw, halos 200 ang pumirma. So I believe ito rin mabilisan. Ngayon ko lang ito nalaman. So sana ito makarating kay Senator Rapi Tulfo na wag i-judge ka agad. I don't know kung ano yung circumstances na nag-aghat o tulak kay Senator Tulfo na tawagin niyang duwag ang isang sundalo. Masakit talaga yun. Lalo na ito, namatay sa giyera, lumalaban. So, sana hindi na po ito maulit at salamat sa mga pioneers na nagiging active na ngayon sa pagpapahayag sa kanilang mga sentimento at I believe nakakatulong ito sa sambayan ng Pilipino kasi kung hindi nagmanifesto yung mga PMAR generals, baka nakakulong pa ngayon si Naka Eric at Doc Badoy. So tama yan mga kababayan po natin. Malaki ang naitulong ng mga dating sundalo kasi alam ko mga retiradong sundalo yung naglabas ng kanilang manifesto na palayain itong si Ka Eric at si Dr. Badoy. Ganun pa man mga kababayan po natin, ang patungkol naman sa issue naman kay Senator Rapi Tulfo ay mukhang gusto kasi ng mga kasundalohan ito na 148 or 46 na nag-file ng kanilang manifesto ay gusto nilang magdahan-dahan itong si Senator Rapi Tulfo sa kanyang pananalita. Ngunit ito po ay paraan ni Senator Rapi Tulfo para mapaamin niya at masindak niya ang ilang mga uniform personnel na kanyang nakakaharap mapa-radio program sa Rapi Tulfo in Action o sa Senado, mga kababayan po natin. At palagay ko ay hindi mapabago ng manifestong ito si Senator Rapi Tulfo dahil yan po ang kanyang paraan. Diyan po siya nakikilala kaya nanalo po ito bilang senador at nangunguna ngayon sa survey. So hindi natin masisisi ang ilan sa ating mga kababayan na napapabilib at napapahanga po, lalo na ang ilan sa mga natulungan ni Senator Rapi Tulfo at nabigyan ng hustisya dahil sa kanyang sinasabi nilang grandstanding na paraan sa pagtanong, pag-iimbestiga sa mga pulis o sino pa man na nagkaroon ng kasalanan, mapasenado o mapa-radio program. Kayo po mga kababayan po natin,
ano po ang inyong palagay patungkol sa manifestong ito? Ano yung mga indication kapag makita ito ni Senator Rapi Tulfo, mabasa ito, makarating sa kanya, ano yung magiging impact nito? Tuluyan kayang manahimik itong Senator Rapi Tulfo o mas lalo pang tatapang pagdating sa kanyang mga programa, lalo na kung alam niya na siya ay nasa tama. Ako po mga kababayan po natin, ang personal ko na opinion patungkol sa issue ito, tama lang naman na naglabas talaga ng saloobin ang kasundaluhan po natin, lalong-lalo na kung sila ay nasaktan, hindi pwede sila manahimik. Pero ganun pa man, pagdating dito kay Senator Rapi Tulfo, baka nagkataon lang na ang sundalong ito hindi niya naman sinasadya na bulyawan, nadala lang siya ng kanyang opinion, saloobin, sa kanyang naramdaman, lalo na umiiyak kasi yung babae sa kanyang naging programa. Pero syempre nakita natin na may masama naman talaga na minsan hindi matanto, hindi makontrol ni Senator Rapi Tulfo ang kanyang bibig na sobrang sakit minsan magsalita, nakainsulto na sa kanyang mga nakakaharap. So ganun pa man, may magandang outcome na nangyayari. So balance lang, mga kababayan po natin. Minsan nakakatulong, minsan nakakasama naman doon sa kanyang napagsabihan. So yan po muna yung ating update at maraming salamat.